Showbiz fanatics, ito pala ang dahilan kung bakit nakapagdesisyon itong si Mami Min para sa kanyang anak to stay sa ABS-CBN. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Matapos ngang ma-interview itong si Mami Min or Ma'am Shilos Biminda Bernardo patungkol sa estado nga ni Miss Catherine Bernardo sa management ng ABS-CBN. Kasi natanong po siya kung totoo daw di umano kung iiwan na nga ba ni Miss Catherine Bernardo ito pong kanyang mother network na ABS-CBN. Dahil nga po maraming mga nagkakalat dito po sa social media, maging sa ilan sa mga news online na si Miss Catherine Bernardo nga ay hindi pa nakakapirma ng kanyang kontrata para sa ABS. So dahil po dito is nangangamba ang ABS at hindi naman nila pwedeng pigilan kung ano man na magiging desisyon ni Catherine dahil wala naman silang may offer na talagang masasabi mo na magandang trabaho sa ngayon dahil wala naman silang prangkisa. At dahil po dito, agara namang sinagot ito ni Mami Min na hindi po totoo ang mga chismis na lilipat na nga ng management si Catherine. Si Mami Min po or si Miss Luz Biminda Bernardo ang siyang nagmamanage kay Catherine Bernardo sa ngayon kasi wala po siyang manager. So ang naging manager niya ngayon si Mami Min. Kaya po siya po yung tamang tao para tanungin patungkol sa karera ng kanyang anak. Pero as of now, eto nga po ilan sa mga kondisyones, no? So ibig sabihin na panatag na po ang ABS-CBN doon po sa sagot nito mismo doon po sa reporter ng ABS-CBN. Pero according po sa ilang mga source na tila baga may mga kondisyones itong si Miss Catherine Bernardo when it comes dun po sa kanya pong project. Kahit nasabihin nating professional itong si Miss Catherine at pumayag din nga siya na magkasama sila ni Mr. Daniel Padilla sa isang malaking prestigious event po na magaganap soon. Di ko alam mga this coming December po pumayag po si Mami Min at si Catherine na makasama nila si Daniel Padilla doon dahil syempre couple sila diba? At isa rin ito sa mga way para po talagang mabura na yung story, yung kanilang breakups ganun. Pero hindi mabubura yung kanila talagang totoong nangyari sa buhay nila o sa relasyon nila. Isa sa mga talaga namang masasabi nating kondisyones nitong si Miss Catherine is gusto niya papasok siya or pipirma siya ng another contract sa ABS-CBN individually. Kumbaga parang ayaw niya muna na magkaroon po siya ng any projects dito po sa nasabing network na kasama si Daniel. Kasi 'di ba mga teleserye niya talagang si Daniel ang pinapareha sa kanya. This time gusto niya po na solo or iba ang ipapartner sa kanya. Mga prospect po ng ABS-CBN is si Joshua Garcia na friend po ng ni Mr. Daniel Padilla and Miss Catherine Bernardo. And isa rin sa mga nakikita natin is maraming mga naka-line up kay Miss Catherine pero sa ngayon ay hindi niya muna pinipili itong si Daniel Padilla na makapareha po sa isang teleserye or any projects that will offer para sa kanya at ito po yung magandang magandang decision, 'di ba? Ito na po yung pagkakataon nilang dalawa na para hindi rin isipin ng tao na si Daniel ay kumakapit lang kay Catherine or minahal si Catherine or napamahal kay Catherine or nagkaroon sila ng long-term relationship dahil alam ni Daniel na si Catherine ang magiging susi niya para talagang bumenta lahat ng mga proyektong meron siya. This is the time para po patunayan ni Daniel yung sarili niya na without Catherine sa buhay niya, kaya niya pa rin umangat. Kasi sabi po ng ilan sa mga news online na milya-milya na raw po ang layo ni Catherine Bernardo dito po kay Mr. Daniel Padilla when it comes to career. Sinakita naman natin talaga yung pag-alagwa ng career netong si Catherine even without Daniel. So, ipapatunayan nitong dalawang ito na talagang kaya nila na tumayo sa sarili nila at the same time without yung shadow ng isa't isa. So, nakakalungkot lang nga kasi parang, 'di ba, sa part po natin na talagang naging isa tayo sa mga fanay nitong couple na ito. Pero still,
is maganda rin talaga na maganda yung naging desisyon. Alam niyo talagang humahanga ako kay Catherine pagkatapos ng issue na to, pagkatapos ng napakarami at napakagagandang ginawa niya. 'Di ba? Talagang masasabi mong may utak talaga si Catherine eh. Alam niyo po, kapag po ang isang tao is napakagaling umarte, intelligent 'yan kasi she know how to handle the situation and express kung paano niya express yung mga situation, no? So, kaya hangang-hanga talaga ako dito sa batang ito. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga talak ninyo patungkol po dito sa ating latest updates. Unahin po natin ang talak, no? Umpisa pa lang ni Shirley Patron. Sabi niya, ang tanong, bakit pinatagal nila bago sila magsalita para kinawawa nila si Kat? Maski kami pa sila ang malulokong kaibigan nila. Ayun. So, ito naman po ang komento niya, no? Marami kasi nagsasabi na parang medyo agrabyado kasi si Kat dito sa pagkakataong ito dahil nga meron pong third party involved. Sabi naman ng isang user, kahit wala si Daniel, sisikat pa rin si Kat. Daming mas gwapo, magagaling na kasabayan nila. Binakuran lang kasi agad ni Daniel noon. Di rin mabilang yung mga may crush kay Kat noon kahit hanggang sa maging sila na ni Daniel, crush ng bayan talaga. Ayun. So, ito naman po ang komento niya, no? And of course, sabi naman po dyan na binabakuran nga daw, diba? This time is malaya na po si Kat. Yan. So, makakapag-decide na siya on her own, no? Wala na siyang kailangang isipin. Sabi ni Gemma Santiago, sa pagkakaalam ko, kasosyo ni Catherine Bernardo sa Palawan Resort niya si Piolo Pascual lang. Hindi si Daniel Padilla. Nung blessing ang opening nga, pumunta sila. Palagay ko, yung business na pinagsosyoan nila, yung mga product na ini-endorso nila, hindi naman lahat. Kasi ang alam ko, instead na compensation, ibayad sa kanila ay franchise outlet ng business ang kapalit. True po yan. Kaya po kaya may mga ganitong bagay kasi parang yun po yung din ang tawag po doon ex-deal, no? Kapag ipo-promote nila dahil malaki po yung bayad sa kanila pag sa promotion or brand po yung kanilang ipo-promote. In return, yun po yung kapalit. Ex-deal lang tawag doon. Sabi naman po ni Ma'am Gemma Pacheco, totoo naman talaga. So, para sa amin, no regrets dahil naka-move on na si Catherine without Daniel. Nakita naman talaga natin kasi bago pa po sila mag-announce sa sila ay break. Ilang months na rin po, 'di ba? According dun sa sinulat sa letter ni Miss Catherine na maraming beses nilang ina-ice pero hindi na talaga. Sabi naman po ni Mavali, ang partner ni Kat sa Isla Amara ay si Piolo Pascual at hindi si Daniel. They co-own Barbero Blues. At least clear tayo, 'di ba? Para po at least hindi tayo kasi lagi po dun si Miss Catherine and magandang magandang information. Thank you Miss Mavali sa inyo pong info. And another comments coming from Leticia Medina, baka may lagay. Kung wala si Kat, wala si cheater. Bata pa si Kat, napatunayan na yung success niya. True, no? Kasi parang so overprotective kasi ang ABS-CBN dito kay Miss Andrea Brillantes na parang bawal siyang tanungin, 'di ba? Talagang bantay sarado siya ng ABS, bawal ang mga ganito, 'di ba? Sabi ni Eli Manalili, sayang sila ni DJ, hindi kasi pinahalaga ng pagmamahal ni Kat at ang respeto kay Kat ay hindi niya ginawa. Hindi naman tanga si Kat, professional si Kat, kaya paulit-ulit na pinapatawad sa kamalian ni DJ. Kaya lang inabuso niya tiwala ni Kat, napagod na si Kat, sinayang ni DJ ang lahat, so sad for DJ. Oo nga, bakit si Andrea lang? Mas dapat si DJ kasi siya ang lalaki. Hays, kawawa silang dalawa, DJ and Andrea, lahat nagsusuporta sa Kat din ngayon. Oo nga, grabe. Ang ingay po ng social media ngayon. Talagang pinupush po nila si Catherine at si Alden Richards. Talagang lahat ng mga videos, throwback videos po nila, ibinabalik ng mga viewers, mga netizen. Talagang pinupost at pinupush. Hindi natin alam kung ano pong magiging desisyon ng management patungkol sa bagay na ito. Kasi kung tutuusin, meron naman talaga silang chemistry, no? Sabi naman po ni Lenny Diwa, di mo rin kasi masisisi sa mga kaibigan ni DJ na di makialam kasi matanda na si DJ. Alam niya kung anong mali at tama sa mga ginagawa niya. Very true. 'Di ba? Hindi mo naman sisisi ang mga kaibigan niya And syempre, kung talagang totoo kang kaibigan, hindi mo ito tolerate yung kamalian ng kaibigan mo. 'Di ba? Sabi naman po ng isang
ni Mr. Eddie Lastimosa. Bakit walang umaatake kay Daniel? Kasi alam ng lahat na babaero si Daniel. Ang mali lang ni Daniel ay hindi pag-amin at kinampihan pa ang kabit. Kaya namulat na kat sa panloloko at napuno na. Sa mga kabit na gusto pang mga agaw ng partner ng iba, may karma, aabutin kayo tulad ng nangyari kay Camilon. Sana matuto na kayo. Sayang ang beauty nyo. Baka mapunta kayo sa ibang daigdig. So, ito naman po ang kanyang komento, no? Talagang kapag po na, ang babae na po talagang umayaw sa isang relasyon, asahan nyo po yan, talagang ayaw na yan. According nga sa ilan sa mga love expert, diba, kapag ang babae na ang sumuko, ibig sabihin, marami ng beses na nagtiis, marami ng beses na nagpasensya, at marami ng beses na nagpatawad. And it's time for Catherine to move on at fly high, diba? Yun po yung pinakamagandang gawin niya, hanggang single siya. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!